Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Para sa Bayan. Pahayag ito ni Dr. Lorraine Badoy, dating spokesperson ng NTF-ELCAC, tungkol sa pambabatikos nila sa mga Duterte. Ito, pahayag ni Dr. Badoy. Mahirap talaga kaaway ang mga Duterte. Kailangan mo talagang mag-imbento ng mga issue laban sa kanila dahil hindi naman sila magnanakaw. Wala talagang issue ang mga ito. Malinis silang tao. Wow! Nakakatindig balahibo. Salamat po, Dr. Lorraine Badoy. Kasi grabing paninira nila ngayon sa mga Duterte. Kanina may nabasa akong post. Ang Catholic Bishops of the Conference of the Philippines Head Cardinal Berhilio David nananawagan para sa administrasyong ito magbuo daw ng Truth Commission para imbestigahan ang war on drugs panahon ni PRRD. Grabe, ano? Hindi pa sila nagsawa. Quadcom nung 19 Congress, ilang buwan yun, puros war on drugs. Ngayon, another investigation, war on drugs. Kung ano-ano na lang. Anti-Claire Castro, nakakatawa. Yung sabi niya, binabatikos itong Marcos Jr. administration dahil sa kakapiranggot na tulong sa mga biktima ng bagyo sa Cebu. Yung 5,000 lang up to 10,000 sa kada biktima ng bagyo, yung nasiraan ng bahay. Anong sabi ni Claire Castro? Ganyan lang din ang binibigay ng previous administration. Sinisi na naman niya ang Duterte administration. Grabe talaga. So, ito, tingnan natin ang nag-react ko. Ang daming nag-react ko. People who reacted, 51,000. Di ba? Ang daming reaksyon. Ang nag-like, 29,000 sa pahayag ni Dr. Badoy. Ang nag-love is 13,000. So, positive yan. Ilan yan? That's 42,000 ang nag-like at nag-love. Versus, ang tumawa lang o hindi naniniwala sa pahayag ni Dr. Badoy, ito na yung mga trolls o ito na yung mga loyalists, mga kakampings, 7,400 lang. So, layo. Ang galit, 117. So, mas madami talaga ang taong bayan na naniniwala sa mga Duterte. Kaya, sa survey, hindi mo talaga mailingid lumalabas sa totoong survey. Itong mga credible survey, hindi yung Okta Research or kaya Tangerine. Survey ng Pulse Asia, survey ng SWS, survey ng WR Numero, survey ng Publicos Asia. Nangunguna palagi si BP Inday Sara. Meron ngang survey ng Pulse Asia nung bago mag-eleksyon, itong midterm election. Siguro April. Sinorvey, trust and approval rating. Nako, si PRRD ang pinakamataas, 62%. Samantalang si BP Sara nasa 55%. Trust and approval rating, si PBBM nasa 33 lang. Kaya, nagalit si Auntie Claire nung tinatanong siya ng mainstream media, bakit mas mataas ang rating ng dating Pangulo kaysa sa incumbent Pangulo? Anong sagot ni Auntie Claire? Pinagalitan niya ang survey group. Bakit pa naman isinali yung hindi naman siya nakaupo, nakakulong na nga, bakit pa isali? Anong pakialam niya kung gustong isali ng survey group at sinagot naman ng taong bayan? Mas mataas ang rating ni PRRD noong April. So, ano ngayon? Itong latest Pulse Asia, hindi na isinama si PRRD. BP Sara, siya lang ang government official na nakawa ng majority rating. 55
ang kanyang trust rating, 56% ang kanyang approval rating. Samantala ang Pangulong Marcos Jr., 33% lang ang kanyang trust, approval rating mas mababa, 29%. Kaya pabulusok na talaga itong administrasyong ito. Kaya all out ang effort nila para sirain ang mga Duterte. Kaya naniniwala ako dito kay Dr. Badoy. Hindi naman santo ang mga Duterte. Kailang basically hindi sila magnanakaw. Tingnan mo, 6 years, ilang years siya na mayor at congressman sa Davao si Tatay Digong. 6 years na president. Pag alis niya, meron ba siyang mansion? Wala, doon lang siya sa greenhouse na yung ibebenta sana noon. Napakasimple ang buhay. Nung presidente siya, paano siya sumuot? Barong, polo lang, ganun lang siya, magkain. Ano siya magkain? Maruya, munggos, bolkatyong. Pag nasa Davao siya, alam niyo ang bolkatyong, yun po ang mga buto-buto ng kalabaw. Pinapakulan, parang bulalo. Yun ang paborito ni Tatay Digong. At sinadya ko talagang magpunta ng Davao para makatikim ng kanyang paborito. Ganun lang, simpleng tao lang mga Duterte. VP Sara, napakasimple. Pagpunta kahit saan, pinagkakaguluhan ng taong bayan. Gustong-gustong makalapit, gustong magpa-picture. Pangulong Marcos, wala lang. Parang barangay tanod lang ang dumating. Kaway-kaway siyang ganun. Ang mga tao naman nakatunganga. The worst, sigawan pa siya ng Duterte. Duterte. Napapahiya siya. Bakit? Wala na. Laos na talaga ang presidente. Alam naman niya yun. Kaya lang, sabi niya, hindi daw siya alis sa pwesto hanggat hindi niya nasusolve ang problema sa flood control. Sana maayos niya. Kasi kung hindi niya maayos itong sigalot na ito, patuloy pabulusok ang ekonomiya, kawawang taong bayan. So Mr. President, may magagawa pa kayo. Time is the essence. Ikulong mo na ang dapat ikulong, wag mo nang patumpik-tumpik pa diya. Tinanong ng media si Jose Claire Castro, nasaan si Saldico? Hindi makasagot si Claire Castro, hindi namin alam. Tatanungin ko ang presidente. Yun, di nila alam. Kasi ayaw nilang alamin. Ayaw nilang pabalikin si Saldico dahil madadamay at mga mastermind.